So welcome back guys sa ating channel, Stock Play. At bago natin pag-usapan ang mga top trending stock sa PSE, ay huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para palagi kayo ma-update sa mga bagong videos na i-upload natin about sa stock market. So simulan na natin dito kay dito. Ayan, so syempre ito palagi yung inuuna natin, ano? Kasi ito yung talagang trending na stock. Okay, sa part na to guys, so we have first resistance, ano? 2.62. At kung titignan natin, saan tayo nag-base? Ayan, so base sa cloud natin, okay, pwede kasi natin tong gamitin as support and resistance, ano? So sa part na to ni cloud, meron kasi tayo ditong flat line. Okay, sa part na to. Kaya pwede natin siyang gamitin or sabihin na resistance. Pero kung titignan natin, so medyo hindi naman siya important, ano? Pero kung siya ay magko-consolidate sa part na to, so ang ating support is around 2.41 pesos. Okay, sa part na to. Ayan. So pwede siyang mag-consolidate dito kay around 2.41 pesos. Para magkaroon tayo ng throwback sa previous resistance natin. So, very evident yun para masabi natin na talagang bullish si dito. So, kailangan nating makakita ng consolidation. Pero guys, kung siya ay patuloy na tataas, so ang next resistance natin is around 2.85 pesos. So, bakit natin nasabi? Kasi meron tayo ditong trend. Based dito sa ating big picture, so very evident naman na dito na talaga yung kanyang strong resistance sa part na to. So we have here first, tapos second, no? Dito nga guys yung ating strong resistance around 2.85 pesos. But more likely, I think baka mag-consolidate na to dito guys, ano, sa 2.41 pesos. Hindi natin sinasabi na mangyayari to kasi yung mga sinasabi natin is possibility lang. So wala namang nakakaalam talaga kung saan patungo si dito. So meron lang tayong mga hint, kumbaga. So dito sa kanya RSI kasi, kung papansinin natin, ano, so overbought. So delikado na tong bilhin kasi overbought na siya. And pagka overbought na, prone to guys sa consolidation. So magko-consolidate, tapos there's a possibility na mag-rally pa papataas. So for now, ang bias natin kay dito, more likely consolidation to, no? So bonus na lang kung siya ay tataas pa. Tapos kay MACD, so we have two consecutive positive, ano, sa may ano niya, histogram. Okay, so ayan. Tapos sa kanyang MACD and signal line, so we have a bullish crossover. So for dito, maghintay muna kayong mag-consolidate to bago kayo pumasok. Or pwede na kayong mag-take profit dito, ano, kung kayo ay intraday trader kasi overbought na siya rito sa RSI. So kung kayo ay medyo matapang-tapang, ayan, so maghintay muna kayo ng bearish divergence pattern dito. Since wala pa naman, okay, pwede nyo pa itong i-hold ng konti. There's a possibility kasi mag-consolidate na to talaga kasi overbought na siya, no? Tapos, kay M-wide, ayan, sa price action niya, base sa cloud, bearish, no? Kasi below the cloud. Tapos, sa ating moving average, so meron tayong 50-day moving average at si M-wide ay nagtatry mag-breakout doon. So kung meron pa tayong ceiling play, so okay, pwede pa niyang maabot si 6.85 pesos. Ayan, so ito kasi resistance niya, no? So we have here first, second, third, fourth, and fifth, no? So there's a possibility na mag-retest tayo dito for ceiling play. Then sa ating mga indicator, so we have RSI. Kung papansinin natin, wala pang pullback na nangyayari dito, no? So prone to sa pullback guys, kung papansinin natin. Kasi wala pa tayong nakikitang pullback. Iisa pa lang, which is nasa baba pa. So tignan natin kung magpo-pullback to, no? Tapos dito, so meron siyang momentum based sa kanyang histogram. So 3 consecutive positive, no? Tapos pataas. Ayan, no, diba? Yung momentum pataas kay MACD. Ayan. So, tignan natin kung magkakaroon to ng ceiling play bukas. Okay, around 6.82 pesos. Next natin is Tech. Ayan, sa price action ni Tech, so above the cloud tayo. Yun nga lang is nare-reject siya, no? Sa 200-day moving average, which is the red line. So, sa first retest niya, so, ayan, nag-consolidate. Second retest, ala pa rin. Third retest, ala pa rin. Fourth retest, ala pa rin. And kung titignan natin, yung support natin is nasa, okay, malapit dito guys, no?
malapit sa 7.4 pesos. Ayan. So, I think magko-consolidate tayo, no? Rejection to dito, guys, sa 200-day moving average. So, yung magiging support natin, malapit sa ating 50-day moving average. Okay, around here. Ayan, sa part na to. Tapos, sa ating RSI, so, nag-pullback na siya, consolidation. Then, sa ating MACD, guys, okay, nagko-converge. Ayan, so, ito yung magandang senyales dito, no? Nagko-converge, so, meaning, nagsa-sideways siya. So, once, guys, na mag-flip to at magkaroon ng crossover, so, yun na yung sign na tayo ay dapat bumili. So, for now, mag-abang-abang muna tayo mag-consolidate. Ayan, kasi prone to sa consolidation, ano? Nare-reject siya sa 200-day moving average. So, ang pinakahihintay natin dito is magkaroon ng golden cross. Si 200-day moving average at si 50-day moving average. So, since wala pa naman, okay, pwede tayong mag-abang-abang muna rito kay Tech. Next natin is MAC. Ayan, sa price action niya, kung titignan natin, based dito sa ating cloud. So, ayan, nagre-retest siya rito sa ating cloud. And, meron tayong napansin na resistance. And based na rin sa kanyang candle, so, doji candle, so meaning, yung market natin is undecided okay, sa part na to. And kung papansinin natin, we have a resistance here. So, ito yung first, second, third, fourth, fifth, and sixth. No? And kung papansinin natin yan, so kung i-zoom natin, ano? So, meron tayo ditong doji candle na nakita, no? Ayan, sa part na to. And sa part din na to, may doji candle. So, ano yung nangyari, guys, after the doji candle? So, nagkaroon siya ng consolidation. So, sa pangalawang doji candle natin, consolidation din ang nangyari after that candle. And next dito, so meron na tayong hint, no? Hindi ko sinasabi, guys, na talagang magko-consolidate to. So, nag-base lang tayo dito sa kanyang previous price action, no? So, there's a possibility more likely mag-consolidate tayo rito kay MAC. Then, sa ating RSI, so meron na tayong hint or sign na si MAC is humihina na, no, yung momentum. So, bakit? Ayan, nagsa-sideways na si RSI. Tapos, kay MACD, ayan, so okay pa naman si MACD, no? Pero, much better kung dito tayo magtitingin. Magbe-base kasi mas malakas to, no, yung kanyang support and resistance kung dito tayo magbe-base, guys, kasi malapit na tayo sa resistance. So there's a possibility na mag-consolidate na tayo. Kung magiging bullish to, guys, o de dapat ma-break niya tong 5.37 pesos. Ayan, para siya makapanik sa taas. So dito, ang bias natin dito is consolidation kay MAC. Next natin, JFC. Ayan, sa price action niya, nagre-retest sa sa loob ng cloud. And kung titignan natin, pero kasi tayong trend line, no? Since nung 2019 na hindi ma-break. So ito yung first, okay, around here. Yung pangalawa na to, kung titignan natin, na-break niya, no? Pero naging fake out, guys. Hindi nagtuloy yung upside rally niya. So ito, guys, fake out. So bull trap. So, first, second, tapos third, around here. So, rejection pa rin. Fourth, rejection. So, 5. So, medyo malapit naman. Kaya pwede na to. Per 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So, sa part na to, guys, kung titingnan natin, meron tayong confluence na tinatawag, ano? So, meron tayong resistance sa diagonal at meron din tayong resistance sa horizontal. At kung pagbabasihan natin to, I think baka mag-consolidate tayo kasi mahirap to, guys, basagin, ano? So, we have a confluence here sa horizontal and diagonal resistance. Then, sa ating RSI, so medyo bullish, ano? Kung titingnan natin. Pero wala pa siyang consolidation, guys. So, dapat makakita muna tayo ng consolidation dito bago siya makapanik sa taas. So, wala naman siguro, guys, na RSI na padiretsyong ganyan, ano? Hanggang sa, sa overbought region. So, there's a possibility nga na mag-consolidate tayo since nasa resistance na tayo. Then, sa ating MACD, so, hindi pa naman confirmed, no? Pero, nagko-converge yung kanyang MACD. So, good sign to, guys. Nagre-retest sa trend line.
and si MACD is nagko-converge. So once na meron na tayong confirmation dito kay MACD, so magiging bullish tayo for short term kay Jollibee. So since wala pa naman, so maghintay muna tayo, no, na mag-breakout tapos mag-consolidate, saka tayo papasok. So next natin is Security Bank. Let's do this, guys. So sa price action niya, bearish kasi below the cloud. And sa moving average natin, so we have 25, then i-tweak natin, ano, so 25, gawin nating 50. Okay, so yung resistance natin, first resistance, okay, malapit dito sa ating 50-day moving average. Tapos meron tayong confluence based na rin dito sa ating price action. Tapos sabi natin, nung Monday at Tuesday, so meron tayong dapat na i-filled na gap. This time, guys, is na-filled na siya, okay, around here, no? So kung papansinin natin, nagpupumilit siyang magkaroon ng breakout dito, no? Sa first resistance niya, around 100 pesos. And kung titignan natin, na-hit niya na yung kanyang cloud. So there's a possibility, based dito, guys, na magkaroon tayo ng breakout, ano? Kung siya ay makakapanik dito bukas. Kung hindi siya mag-open, okay, above sa 102 pesos, baka ma-reject na tayo rito. Magkakaroon na tayo ng consolidation. And yung next target price natin, kung siya ay magiging bullish bukas, around 112 pesos. Pero medyo malayo pa to, guys, ano? Si 112. Mas ideal, guys, okay, hanap tayo ng medyo malapit. So ito, pwede natin tong targetin. Around 106 pesos. Okay, around here. Malapit dun sa may cloud, no? Sa lower part ng cloud ni Security Bank. Then dito sa RSI niya, so wala pa rin pullback, guys, ano? Puro pataas. And kung papansinin natin, iisa pa lang yung nakakita nating pullback at nasa baba pa. So there's a possibility na tayo ay mag-consolidate ng konti. Ulitin natin, ano? Kasi possibility lang naman to. Okay, wala namang perfect. So sa part na to, kung siya ay talagang bullish, so dapat mag-open to, okay, above 102 pesos. Pero kung hindi, makakita na tayo ng red candle dito bukas. So tignan natin. Then sa kanyang MACD, so we have 3 consecutive positive, no, histogram. So we have positive value. So malakas, guys, yung momentum na to, no? So bullish. Then kay Cebu, ayan, sa price action niya kasi, kung titingnan natin, based dito sa Ichimoku cloud, bearish, ano, kasi below the cloud. And sa ating moving average, kung titingnan natin, we have a bearish candle. So eto, guys, kung titingnan natin, yung last candle natin is hanging man, ano? So lumulutang na tao yan. Hindi, joke lang, guys. Hindi lumulutang na tao yan, ano? Hanging man meaning bearish. Bearish candle yan, guys. Since, kung papansinin natin, is nasa resistance na tayo. At meron tayong confluence using the 50-day moving average. So we have here, so support. So dito resistance, tapos dito support, no? So around here, tapos dito pa. Then here sa part na to, I think baka mag-consolidate na tayo rito bukas kay Cebu. And kung papansinin natin, medyo naglalaylo na, no? Si RSI. Then kay MACD, so bullish, ano? So si MACD kasi ano to eh, lagging indicator to eh, no? Kaya much better kung sa price action tayo titingin. Pero kung ang usapan is bullish divergence, so pwede natin gamitin si MACD. Very effective siya. Next natin is MPI. Okay, ganado na ako, guys. Ginaganahan na ako. So we have a price action here. So based sa cloud, si MPI ay bullish. So bakit? Kasi above the cloud. Tapos ating moving average, so we have 100-day moving average, ano? So si price action is nasa taas nun. Kaya meron tayong confirmation na si MPI nga is bullish, no? And kung papansinin natin, nasa resistance na tayo dito. So we have here 3.17, ano? Tapos same case Cebu, hanging man din. Hanging man, no? Lumulutang na tao, guys. So meaning, pagka lumulutang, syempre, there's a possibility na bumagsak. Kaya I think, baka mag-consolidate na to, guys, sa baba. Much better kung magsa-sideways siya. Yan. Kasi wala pa namang confirmation na candle. So, let's see bukas kung siya ay
may confirmation na, no, base sa candle. Last natin guys is si East West. So nung Sunday ata yun or Monday, I think Monday. So may nagtanong sa akin kung ano raw yung magandang stock na bilhin. So nag-message ako sa kanya at ang sabi ko East West kasi nakakita ako ng bullish divergence pattern. So sa part na to, sa price action, we have lower low. Ayan. Then sa ating indicator, we have higher low. No, sa RSI, higher low. Tapos sa MACD natin, higher low. And kung titingnan natin, so si histogram guys is nag-flip na yung value from negative to positive. So good sign to guys na meron pa tong ibubuga, no? Ayan sa part na to. And sa MACD line natin and signal line, so we have a bullish crossover na na-form. Tapos balik tayo dito sa ating price action. So we have here a bullish maruboso candle to, no? Ayan guys. So wala tayong wick sa taas at sa baba. So bullish guys. Pero meron tayong tinitignan na resistance na paparating, which is 50-day moving average. So yung target price natin, kung ito ay magkakaroon pa ng rally upside, so yung next target price na natin is yung 50-day moving average, around 7.4 pesos. Sa part na to guys, around here. Around here. Ayan, no? Ayan, so kung titingnan natin, so there's a possibility pa na ma-hit to. Ayan. So yun lang siguro guys for this one. Happy watching. See you sa next video. Bye bye.